Actually just like a means or an avenue for you to express your faith or your belief or for you to strengthen your relationship with God. Because with different religions, they have different ways of expressing. Like for example, with Buddhism, they express their faith to their God through their God by burning incense candles, doing good works to gain good karma points. And then for Catholicism, they usually just do good works, confessing and stuff, and they just attend the mass. But then there are also different religions wherein they're not really looking into that matter of how to express it, but then they're just looking into their relationship and to really strengthening their foundation by always having their quiet time or devotion time, by always reading the Bible and by worshiping God. And from what I know, usually the religion that is associated with it are born again Christians. But then again, I myself has been a born again for like a year now, for like a year and how many days right now. So right now, I'm not really looking at it as a religion, but and then I'm looking at it as an avenue for me to continue to worship God and knowing Him in a different way. Because I myself, I was first a Roman Catholic. I was born and raised Roman Catholic, and then about 2 years ago, I became an Elohist. And then Elohist believes in two gods, Mother God, Father God. And then there wasn't really much into it. And then they will just tell you stuff, and then you have to go to their Sabbath day, and then you just have to partake several traditions. But then there's not really, and then for a lot of religions kasi for me, they're always saying that parang, I love God, blah blah blah. But then they're not really feeling it. They're just more of saying it. When in some religions, it's pure and it's genuine. So that's it. Not about religious stuff, but it's all about means for social order. Kasi yung religion naman, hindi naman siya, it's not necessary na sa religion is there is faith. Kasi science could be a religion. Kasi as long as you believe something as the truth, that is for me the religion. And kapag nagsama-sama yung mga taong naniniwala sa ganitong truth, sa ganitong knowledge, yun yung religion, na even doing simple stuff could be a religion. That is religion for me. Kasi tungkol din kay Derek, hindi naman niya consider yung religion something spiritual or something as involving religious stuff. Pero religion for Derek Haim din kasi, since I am adapting his meaning for religion, yung religion is for collective. Para lang means siya, para magkaroon ng collective or magkaroon ng solidarity sa society. Para sa ang religion para sa akin is hindi naman yung not about yung kung Catholic ka ba or born again. Para sa akin, yun yung kung ano yung paniniwala mo sa creator mo. Then, yung paniniwala mo kung paano mabuhay na may pinaniniwalaan ka na God, and alam mo yung mga policies na dapat inaano mo sa life mo, hindi ka gagawa ng masama, ganyan. Tapos maging mabuti ka sa kapwa mo. Yun ang religion sa akin. Thank you for granting our invitation, and we would like to say thank you for your time. Sir, should the church be involved in politics? Sasagutin ko sa Pilipino, no? Ang ating simbahan ay kailangang makialam sa politika sapagkat kung titignan natin ang dami ng populasyon ng bawat simbahan, ang Katoliko ang pinakamaraming populasyon.
Ngayon, kung ang ating simbahang Katoliko ay hindi makikialam sa politika, sa ating gobyerno, anong mangyayari sa kanyang nasasakupan? Sapagkat ipipilit nila ang ninanais ng ating presidente, ng ating gobyerno. Ang mangyayari kung sa tingin ng ating simbahan ito ay taliwas at walang gagawing hakbang, masisira ang moralidad ng kanyang nasasakupan. Maraming salamat po. Ano po ba ang paniniwala niyo sa inyong relihiyon na Katoliko? Okay. Bilang Katoliko, ako inyong naanyayahan dito sa paanyaya, no? Sa pakikipagpanayam. Ako ay isang religion teacher sa mga schools tulad ng mga Ganhay o Right Formation at sama na rin natin ng elementary. Ganon din dito sa simbahan kung may mga seminar, kami ang nagbibigay. Ngayon, ang pananampalataya ng isang Katoliko ay makikita sa nilalaman ng tinatawag nating Apostles' Creed o yung I believe in God, the Father Almighty. Lahat ng pinaniniwalaan ng Katoliko ay napapaloob doon. Pero kung ating isa-isahin yun, ay kukulang ang panayam na ito. Sa ibang relihiyon na nandito po sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas. Okay. May mga born again po kasi, Methodist. Ano po ang paniniwala ng Katoliko compared sa ibang religion po? Ang pagkakaiba ng Katoliko sa ibang sekta, o tinatawag nating yung gamitin natin yung tawag termino na Protestante, sapagkat yan naman ang unang itinawag sa kanila. Kung titignan mo ang taon ng bawat simbahan kung kailan ito itinatag, kahit masubukan ng bawat isa na i-research nila ito sa internet, hindi na kailangang manaliksik sa mga aklat. Sa internet ang pinakamadali. Matatagpuan ng bawat isa kung kailan ito na tatag at sino ang nagtatag. Ang pagkakaiba, itong masasabi ko. Ang Katoliko ang pinakamatandang relihiyon bago pa nagsilitawan ang mga ibang sekta. Ang lalabas sa research ay 33 AD ito itinatag. Samantalang ang unang matawag nating protestante na ministro ay si Martin Luther. Anong taon yon? 1517. Siya ay tumiwalag sa Katoliko. Dati siyang Katoliko. Tumiwalag siya. At mula kay Martin Luther, nagkaroon din siya ng mga disipulo, mga ministro din na tulad niya, at hindi rin nagkaunawaan. Sila rin mismo ay nagtatag ng kanya-kanya nilang simbahan. At dahil doon na dumami ang religion o simbahan dahil din sa pagkakaiba ng pananaw. Ito ang mga pagkakaiba, babanggitin ko. Sa simbahang Katoliko may kaparian, samantalang sa kanila wala. Sa Biblia naman matatagpuan na may mga pari. Sa panahon ni Moses, mga pari, priest and Levites, kikita doon. Pero sa mga ibang sekta ay ministro ang tawag at pastor. Ang pari nangungumpisal, nagbibigay kumpisal. Samantalang sa kanila ay tinatawag nilang direct to God ang kanilang doktrina. Ang simbahang Katoliko ay mayroong mga imahen na kung saan pinahintulutan ng ating mga kaparian, ng ating papa, na magkaroon ng imahen. Pero hindi yun nangangahulugan na sumasamba sa Diyos-Diyosan. At sa kanilang simbahan naman, wala kang makikitang imahen sa kanilang mga gusali. Meron kaming Inang Birhen Maria na labis naming mahal. Ang sabi sa Biblia, siya ay ina ni Jesus. Kaya kami rin, mga Katoliko, ay may malalim na pagmamahal sa Kanya. Kami naniniwala na si Jesus mahal niya ang Kanyang ina.
Kaya kami, mahal namin ang kanyang ina. Pero nagtataka kami kung bakit itong mga ibang sekta ay hindi nila mahal si Maria. At ang tanong namin, ano bang nagawang kasalanan ni Maria? Bakit lagi nilang tinutulig sa ang ina ni Jesus? May follow-up question po ako doon. Win-worship niyo po ba si Mama Mary, yung ina po ni Jesus? Hindi. Sa madiin na pagsagot, hindi namin sinasamba si Maria. Naniniwala ang simbahan na si Maria dahil siya ay ina ni Jesus. At ang doktrina, katuruan tungkol kay Jesus, si Jesus ay Diyos. Naging ina ni Jesus si Maria dito sa daigdig. Kaya nararapat lamang tawagin siyang ina ng Diyos sapagkat siya ang nagbigay ng katawan. Kaya nararapat lamang tawagin siyang ina ng Diyos, pero hindi kailanman itinuro ng Simbahang Katoliko na siya isang bahin. Bagkus, pwede natin siyang hingian ng tulong sa pamamagitan ng panalangin at ang tawag doon sa English ay intercession. Ano po yung stand niyo sa salvation? Ano po ba ang kaligtasan para sa simbahang Katoliko? Simbahang Katoliko. Ganito yan. Sinasabi ng iba ang kaligtasan ay yung makakamtan yan kung paniniwalaan mo ng buo ang mga salita ni Jesus. Sabi sa Biblia na ito ang gawain ng Diyos. Matatagpuan ito sa aklat ng Juan, sa Ebanghelyo. Marahil sa kapitulo 6. Nagsabi, ito ang gawain ng Diyos. Na isinugo niya ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus siya'y maligtas. So isinugo si Jesus upang lahat ng tao ay sumampalataya sa kanyang anak na kanyang sinugo. Ngayon, ang kaligtasan ay makikita, matatagpuan kay Jesus. Kapag ikaw ay naniwala kay Jesus sa kanyang anak na sinugo, nagpapakita na naniniwala ka sa Diyos Ama. Sapagkat pinaniwalaan mo yung kanyang isinugo. Ngunit, kung siya'y itatakwil mo, siya'y isasantabi mo, at sabihin mong, sa Diyos Ama lang ako maniniwala, then, masasabi kong manganganib ang iyong kaligtasan. Common mistake po kasi ng mga ibang relihiyon ay yung yung hindi naman po sa pagsamba niyo kay Mary, pero yung mga ginagawa niyo pong mga idasal sa kanya. Ano pong masasabi niyo tungkol dito? Kasi may mga idasal po na parang sinasabi po nila yung Hail Mary, parang yung mga ganun pong yung mga ganung dasal. Okay. Ano pong Mga masasabi ganung niyo? pagbati. Ganito, tinan nyo. Kung ikaw na nagtatanong, inagbabasa ka ng Biblia, at sa mga tagapakinig ng panayam ito, ay nagbabasa sila ng Biblia. Wala Ganito na yun. yan yung sagad ko. Sinabi ng anghel kay Maria, Bakit eh? ha? Ikaw na? Translate natin sa Filipino. Kasi sa English, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. May follow-up question po ako. Win-worship niyo po ba si Mama Mary, yung ina po ni Jesus? Hindi. Sa madiin na pagsagot, hindi namin sinasamba si Maria. Naniniwala ang simbahan na si Maria dahil siya ay ina ni Jesus. At ang doktrina, katuruan tungkol kay Jesus, si Jesus ay Diyos. Naging ina ni Jesus si Maria dito sa daigdig. Kaya nararapat lamang tawagin siyang ina ng Diyos sapagkat siya ang nagbigay ng katawan. Kaya nararapat lamang tawagin siyang ina ng Diyos, pero hindi kailanman itinuro ng Simbahang Katoliko na siya isang bahin. Bagkus,
pwede natin siyang hingian ng tulong sa pamamagitan ng panalangin. At ang tawag doon sa English ay intercession. Ano po yung stand nyo sa salvation? Ano po ba ang kaligtasan para sa simbahan Katoliko? Sinasabi ng iba ang kaligtasan ay yung makakamtan yan kung paniniwalaan mo ng buo ang mga salita ni Jesus. Sabi sa Biblia na ito ang gawain ng Diyos. Matatagpuan ito sa aklat ng Juan, sa Ebanghelyo. Marahil sa kapitulo 6. Ang sabi, ito ang gawain ng Diyos. Na isinugo niya ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus siya'y maligtas. So isinugo si Jesus upang lahat ng tao ay sumampalataya sa kanyang anak na kanyang sinugo. Ngayon, ang kaligtasan ay makikita, matatagpuan kay Jesus. Kapag ikaw ay naniwala kay Jesus sa kanyang anak na sinugo, nagpapakita na naniniwala ka sa Diyos Ama. Sapagkat pinaniwalaan mo yung kanyang isinugo. Ngunit, kung siya'y itatakwil mo, siya'y isasantabi mo, at sabihin mong, sa Diyos Ama lang ako maniniwala, then, masasabi kong manganganib ang iyong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong oras na binigay niyo po. Muli, magpapasalamat po ako sa inyo, Sir Joseph Donato. Walang ano naman kung mabigyan muli ng pagkakataong tulad nito